Takaw tubig at takaw kuryente. Kabilang po yan sa mga agam-agam ng ilang grupo tungkol sa Artificial Intelligence Hub na itatayo sa New Clark City sa Tarlac. Nagpaliwanag naman tungkol dito ang Bases Conversion and Development Authority o BCDA. Saksi, si Mariz Umali. Sa courtesy call ni United States Secretary of State Marco Rubio kay Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang kahapon, kabilang sa mga natalakay ang Pax Silica Initiative na magtatatag na economic security zone sa New Clark City sa Tarlac. Pax Silica and the Luzon Economic Corridor is one of the main points that President Marcos has expressed. He's very pleased with that. It's moving quickly and that will definitely help the Philippine economy. Abril ngayong taon nang lumagda ang Pilipinas sa Pax Silica Initiative ng Amerika na layong bumuo ng global supply chain para sa AI at semiconductor industry. Sa ilalim nito nakatakdang itayo ang Artificial Intelligence o AI Hub sa mahigit 1,600 hectares na lupain sa New Clark City. Ang pinaka-importante dito, our critical minerals, tapos number 2, our world-class workers, tapos number 3 yung ating strategic location. Hindi na natin sila i-export ng unprocessed, mapaprocess natin sila rito. Yung value add ay nandito sa Pilipinas. Pero nangangamba ang ilang grupo sa itinatayong hub sa Tarlac na magsisilbing AI processing o data centers. Takaw kuryente daw kasi ang supercomputers na ginagamit ng AI. Halimbawa, ang tanong sa isang AI chat app, 10 beses na mas power-hungry kaysa sa tanong sa search engine. Mas matindi pag AI photos at videos. Pero giit ng Department of Trade and Industry o DTI, may hiwalay na pagkukunan ng kuryente ang AI Hub. These are additional pagdating sa mga power. Hindi ito yung mga kukuha dun sa ating existing power na mga power capacity. Gayunman, pinangangambahan ng Makabayan Block na maitulak nito ang singil sa kuryente sa Pilipinas bilang pinakamahal sa buong Asya. Wala pa man kasi ang AI Hub, mataas na ang presyo ng kuryente sa bansa. Isa pang pangamba ng ilang grupo, takaw tubig din ang AI Hub. Kung ang cellphone kasi nag-iinit pag sobrang ginagamit, lalo ang AI centers. Kaya may cooling system ito na sa ilang malalaking center ay gumagamit ng hanggang 5 milyong galon ng tubig kada araw. Kailangan kasing malinis lagi ang tubig nito para walang duming bumara. Hindi natin kailangan ng verbal assurance. Ang kailangan natin, scientific data. Saan kukunin yung water supply. Sagot ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA na mga ngasiwa sa proyekto, hindi sila aagaw sa groundwater ng komunidad, kundi gagamit ng tubig ulan. Magkakaroon tayo ng impounding technology o impounding dam area. So, pupunuin natin ang mga yan para yan ang magamit. Kung may surplus kami, pwede pa namin i-share ito sa mga community around. Sabi naman ng palasyo, tiniyak ng National Water Resources Board na may sapat na water source sa lugar at prioridad ang mga residente sa tagtuyot. May pangamba ring may maagawan ng lupa dahil sa proyekto. Around 20,000 ITAs ang madidisplace dito sa pagpasok ng Pax Silica. At syempre, hindi lang mga ITA, kundi mga magsasaka. Hindi po totoo to. Ang proyekto pong ito, unang-una ay nakatitulo na sa BCDA. So it's a public land. Wala pong ancestral domain title doon. May mga nakahanda rin anilang livelihood program at modern urban farming para sa mga maaapektuhang agricultural land. Wala pa kung 10 dito ang maapektuhan na farmers, pero more than 200 naman po ang ma-generate na employment. Sa epekto naman ng posibleng ingay ng mga cooling system, generator at mga industrial fan, Maaari talagang maepektuhan halimbawa yung mga ibon. It's very disturbing. Meron pa siyang i-emit na noise pollution. We will comply with for sustainability na compliant kami sa environmental regulations. giit pa ng DTI, Hindi ito tungkol sa pagtatayo ng data center dito sa Pilipinas. Ito ay pag-manufacture ng mga components. 2 taong rent-free ang AI Hub sa Tarlac. Pero ayon sa DTI, karaniwan ito sa malalaking land project dahil wala pa namang kita sa mga unang taon ng pagpapatayo. At kung gusto raw malaman talaga kung lugi ang Pilipinas sa kasunduan, nakapost sa website ng Board of Investments ang mga dokumentong kaugnay ng framework. Bagaman inaayos pa ng BCDA ang panghuling lease agreement. Ako si Mariz Umali ang inyong saksi.